natin atong ating pinag-usapan dahil sa kabilang linya na po walang iba kundi si Doc Roel Bubis, ang medical officer for po ng Department of Region 1. Isang magandang araw, Doc. Ang inyong pagbati sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon po no, sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Isang malusog na hapon po sa ating lahat. Yes po, Doc. Doc, kumustahin po natin ito pong kaso ng hand, foot, and mouth disease dito po sa ating rehiyong 1, Doc. Yes po, as of the latest monitoring, ma'am, yung ating pong monitoring no, is as of August 16, 2023, 2025, tayo po no, ay nakapagtala na ng 2,151 na suspect case po ng hand, foot, and mouth disease dito po sa ating region. Kung ikukumpara po natin ito, last year, mataas po talaga no, ang pinagbago or ang itinaas ng ating mga kaso. Kasi same time period last year, nasa 122 cases lamang ang ating pong recorded cases sa Region 1. Yes po. Doc, ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit hindi lang 100% no, yung paglobo po niya kasi from 100 plus to 2,000 suspected cases po, Doc. Ano yung nakikita po ninyong dahilan po rito, Doc? Doon din po kasi sa surveillance, ma'am, no, ang lumalabas na most commonly affected natin na mga individual pagdating po sa HFMD ay yung ating mga preschool at yung mga school age children natin. Yung 1 to 4 years old at yung 5 to 9 years old. So nakikita po natin na yung pagdami rin po talaga no, ng pagbubukas ng ating mga preschool, ng ating mga kindergarten ngayong taon na ito, ay nagbukas po no, ng mas maraming exposure doon sa HFMD. Kaya mas marami din po no, yung mga na-expose at nahawaan ng sakit na ito. Doc, sa DOH Region 1, nakakabahala ba yung ganitong naitatalang bilang po ng HFMD? Of course, ma'am, kailangan natin itong bantayan, no? Kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, kung i-compare po natin from last year, napakataas po talaga nung inilaki po no, ng mga kaso natin. So dapat po binabantayan na natin itong sa ngayon at kailangan po no, may mga measures na po tayo na ginagawa para hindi na po tuluyang lumaki o madagdagan pa po yung kaso natin ng HFMD. Doc, well, ano ba yung dapat na malaman ng ating mga listeners and viewers kaugnay po sa hand, foot, and mouth disease? Kasi possible na dahil po sa kawalan po nila ng sapat na kaalaman sa sakit na ito, kaya hindi sila aware na posible yung mga ginagawa ng kanilang mga anak, mga lugar na kanilang pinupuntahan ay dito po nakukuha ito pong sakit na ito para kasi 'di ba, ay yung ibang mga magulang akala nila ay hindi naman mahahawa yung anak ko kasi ganito yung ginagawa namin. Kumbaga parang yung lack ng information sa HFMD can lead sa pagtaas po ng kaso po nito, Doc Rowella. Ang HFMD po kasi no ay isang infectious na sakit, nakakahawang sakit po no na dulot po ng isang virus. So ito po ay kalimitan na nakakaapekto doon po sa mga kabataan natin no, edad 5 years old pababa. So bukod po sa lagnat, ang HFMD po no ay nagdudulot ng mga singaw sa bibig at mga pantal po no sa kamay at paa. So kaya nga po siya tinawag na hand, foot, and mouth disease kasi yung sintomas niya po no ng singaw sa may bibig tapos yung mga pantal o rashes po no sa paa at kamay, yan po yung parang talagang sign na yung anak po ninyo no ay meron ng HFMD. Ang HFMD po no ay naipapasa sa pamamagitan po ng respiratory droplet. So para po yung COVID-19 no, kapag ka ang isang pasyente po na positibo for HFMD ay umatching o kaya umubo, maaari niya pong maipasa ito no kasi may mga maliliit na laway o sipon po siyang ilalabas at kapag ka nalanghap po ito ng isa pong tao no na susceptible din for the virus, mahahawa na po siya. So napakahalaga po no na pagdating sa HFMD, yung mga minimum public health standards na ginawa din po natin no for COVID-19 ay ma-practice po natin ulit. So ano-ano nga po ba yan? Unang-una na po dyan no yung pagsusuot ng face mask. So pag ano po no yung lalong-lalo na po sa inyong mga anak kapag ka yung classroom nila o yung kung saan po sila pupunta no ay medyo kulob, hindi po maganda ang ventilasyon, napakahalaga po na magsuot ng face mask para may added protection po. Pangalawa po nating dapat tandaan, yung paghuhugas ng kamay, yung palagi ang
paghuhugas ng kamay po no, gamit ang sabon o tubig o yung mga alcohol-based hand sanitizer ay malakas na panlaban din po no, para sa HFMD. And lastly, kapag yung mga nanay, yung mga tatay, nakita nyo na po no, yung mga anak ninyo medyo nag-uubo, naglalagnat, tapos may mga pantal, ang mabuting gawin po natin ay wag na po silang papasukin no, sa ating mga eskwelahan. I-isolate po muna sila para hindi po sila makahawa ng iba nilang estudyante. Doc Roel, gaano kahaba o katagal ang incubation period po no ng isang tao na kakapitan po nitong HFMD? Yes, ma'am. Yung incubation period, ma'am, no, normally 3 to 7 days po, no. Ibig sabihin after exposure, kung kayo po no ay na-expose sa isang taong may HFMD at nahawaan nga po kayo, no, normally mga after 3 to 7 days, lalabas na rin po no yung mga sintomas sa inyong katawan. Ang HFMD naman po no, katulad ng sinabi ko ay isang virus. Fortunately, self-limiting po no yung mga virus na ito. Ibig sabihin, gumagaling po sila no ng wala pong special na medical attention na kailangan. So kailangan lamang po ng isolation and supportive treatment. Pero sa mga kababayan po natin no na meron pong mga comorbidities o yung mga immunocompromised po no, yan yung medyo kinakailangan po nating bantayan kasi sa mga tao na ito, mas mataas po na yung tsansa na magkaroon ng mga komplikasyon dahil po sa sakit na ito. Doc Roel, ano ba, manuturing ba na critical ang HFMD and can be a reason or pwede po ba itong makamatay, Doc Roel? Fortunately, ma'am, no, ang HFMD, very mild na sakit po yan, no. In fact, sa ano po natin, sa surveillance po natin, ngayong taon wala pa po tayong naire-record no, na namamatay dahil po sa sakit na ito. Pero katulad nga po ng sinabi ko, no, kapag ka ang natamaan nito yung mga may comorbidities or yung mga immunocompromised na kabataan, mas malaki po ang tsansa na magkaroon ng severe complication. Kaya sila po no, yung binabantayan natin. Ayan. Doc Roel, gaano po katotoo yung sabi nila kapag kung kailan pagaling na yung mga parang blister ng isang tao na kinapitan po ng HFMD ay mas nakakahawa po ito, Doc? Sa HFMD, wala naman po tayong ganyang pag-aaral pa, no? Wala pa pong ebidensya. Although ang sinasabi nga po natin, kapag ka may sintomas pa po no, ang isang tao, ibig sabihin kapag ka meron pa po siyang mga pantal at mga ano po no, sore po sa kaniyang mga bibig, ibig sabihin meron pa po siyang virus sa katawan at maaari pa po siyang makahawa. So napaka-importante po no na ma-isolate yung mga kabataan natin o yung mga kasama natin sa bahay hanggang meron pa po silang sintomas, no? Nang sa gayon ay hindi po sila makahawa ng iba nating kasama sa bahay o yung iba nilang kasama sa eskwelahan. Ayan. Doc Ruela, ano ba yung mga common mistake or mga maling paniniwala ng nakararami kapag ang pinag-uusapan po natin para magamot ang HFMD? Meron po ba kayo na may mga nakaabot na rin po sa inyong kaalaman, Doc? Yes, ma'am. Yung iba po kasi nating kababayan, no, ang akala nila HFMD ay binibigyan ng antibiotic para po magamot ito, no. So katulad po ng sinabi ko kanina, ang HFMD ay isang uri ng viral na infectious na sakit, no, dahil po ito sa virus. So yung mga antibiotics po natin, antimicrobial antibiotic po natin ay hindi po e-epekto sa HFMD kasi nga po viral po ang cause ng sakit na ito. So katulad ng sinabi ko, ang ating pong ang ating pong gamutan dito ay supportive lamang. Kung ano po yung mga sintomas ng pasyente natin, yun lang po ang ating gagamutin dahil ang sakit na ito ay self-limiting o kusa pong gumagaling basta meron pong maayos at malakas na immune system ang natamaan po na pasyente. Ayan. Doc Roel, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba yung mga ngayon, mga sakit na mas tinututukan po ngayon ng kagawaran po ng pangkalusugan sa panahong ito? Dahil po nasa pa rin po tayo, no, nasa gitna pa rin tayo ng rainy season, ang ating pa rin pong focus ay doon po sa ating wild diseases po, no. So iyan po ay acronym, 4 na sakit po yan at yan po ang tinututukan natin. Yung W po is for waterborne illnesses,
Yung I is for influenza-like illness. Yung L po is leptospirosis at dengue. Yung D po ay dengue. So itong apat na sakit na po na ito no ay historically kapag tag-ulan, medyo tumataas po ang mga kaso. Lalong-lalo na po no kapag medyo mabagyo at mabaha, tumataas po yung kaso ng mga sakit na ito. Okay po, Doc. Ayan, baka meron po kayong mga panawagan, mensahe, or reminder sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po, Doc. Ayan, para po sa ating mga nanay at tatay, mahalagang mahalaga po no na maturuan po natin ang ating mga anak ng pag-iingat po no para hindi po hawaan ng hand, foot, and mouth disease. So lagi po natin silang tuturuan ng tamang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon o tubig. At kung wala naman pong sabon o tubig, padalhan po natin sila ng mga alcohol-based hand sanitizer para lagi pong may access no for hand washing. Mahalagang mahalaga din po na magsuot po ng face mask, lalong-lalo na no, kapag yung lugar ay medyo kulob at walang magandang ventilasyon. At kapag nakita nyo po na yung mga anak ninyo ay may sintomas po no, ng sakit, wag na po natin silang papasukin at i-isolate po no, hanggang magkaroon po tayo ng tsansa na ipatingin po sa pinakamalapit na ospital or sa pinakamalapit na rural health unit. Okay po, Doc. Maraming salamat, Doc Ruel. Mag-ingat po kayo and God bless po, Doc. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.